Okay, good morning. So magsisimula na po kami sa aming pong worship service dito sa SBIN Filipino Church. So if you are OFW, South Korea, aming Mission Church, we invite you. Welcome po kayo dito sa aming church. At pwede po namin kayo sunod. Okay, sige po. God bless you. And then thank you for watching and thank you for listening. Ito po si Pastor Reyes. Kasama ko po si Pastor Jad. Basta ng pattern, yun ang importante kahit may sinasabi ng pattern. Okay? Okay, tayo na po rin mag-umpisa. Buksan niya po ang ating mga kapatid na pumasok na po yung mga nasa labas. Okay. Binanayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo para sa ating pag-umpisa. Sige po! At ang ating mga music din, pwede na tayo dito sa harap ng mga musician. Okay, sa ating pagpapatuloy, magkakaroon po tayo ng silent prayer, bawat isa. Pwede nating idulog sa ating Panginoon ang ating mga personal na panalangin within 1 minute. Ama namin Diyos, na banal, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras nito. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras ng aming mga buhay, Lord God. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang siya nagbigay sa amin ng buhay at lahat ng mga nilalang. Bigay po sa amin, bigay po namin sa inyo ang tunay na kapurihan at pasasalamat. Panginoon, ano man ang aming mga pagkakasala sa isip, salita at sa gawa, patawarin po ninyo kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa mga trabaho na binibigay po ninyo sa amin. Sa pag-iingat po ninyo sa aming mga mahal sa buhay, bagamat malayo kami sa kanila, Lord God. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa kanila ng kalakasan, patnubay at pag-iingat sa kanila, Lord God. At Panginoon, marami kaming mga panalangin na aming idudulog sa inyo, Lord God. Dahil kayo, Panginoon, ang siyang nakakakilala, nakakakita sa aming mga buhay, Lord God. Ano man ang aming mga pangangailangan sa aming buhay, Panginoon, alam po namin na kayo, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin ito. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga churches ng SGIM mula dito sa Incheon, Busan, mula sa Ansan, at anuman dako na kabilang sa aming simbahan, Lord God, ng SGIM. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang siyang nakakakita sa kanila. Gabayan po ninyo ang bawat churches. Bigyan po ninyo, Panginoon, ng mga pangangailangan. Maging ang mga pastors na kabilang sa church na ito, Panginoon, ay bigyan po ninyo sila ng kalakasan na nagmumula po sa inyo. At maging ang kanilang mga mahal sa buhay, mga asawa at anak, Panginoon, maging ang kanilang mga nasasakupang church membro. Bigyan po ninyo sila ng mga kailangan po nila na para sa iyong gawain na, Lord God. Ganon din, Panginoon, tinadalangin po namin ang lahat ng mga membro na nanito sa church ng SGIM na patibayin, palakasin po ninyo ang aming mga spiritual na pangangatawan at aming mga kaluluwa, Lord God. Panginoon, dinadalangin din pa namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan na patutunan po ninyo ito bilang aming pangangailangan sa araw-araw, Lord God. Alam po namin na kayo ng Panginoon ang isang
nagbibigay sa amin ito. Wala nang iba, kundi sa inyo lang po kami umaasa o Panginoon Diyos. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga bansa, aming mga bansa, Pilipinas, at saka dito sa bansang Korea, Panginoon. Sa inyo lang po namin nilalapit ito. Wala kaming managawa kundi ilapit lang po namin ang lahat ng mga problema. At kayo, Panginoon, ang siyang nakakita sa kanila. Itaas po namin sa Korea, Panginoon. Napakaingatan po ninyo sila. At bigyan ng mga sapat na kalakasan upang mapaglabanan at makayanan ang lahat ng mga problema na hinaharap ng bawat isa po sa aming lugar. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mahal na pastor na siya po ang siyang namamahala ng Media Ministry Broadcast, Panginoon. Na tulungan po ninyo siya na magkaroon siya ng lakas ng loob, patibayin po niyo lalo ang kanyang puso't isipan na ito ay ipamalita, ihayag ang iyong mga salita sa pamagitan ng ministry nito, broadcast, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, nilalapit din po namin ang lahat ng aming mga kapatiran na wala po dito sa aming bulwagang, Panginoon, na anuman ang kanilang mga dahilan. Alam po namin na kayo, Panginoon, siyang nakakita sa kanila. Sa inyo lang po namin nilalapit. Anuman ang mga kahilingan ng bawat isa, Panginoon, ibigay po ninyo ang sapat na kahilingan na alam po namin na kayo lang, Panginoon, siya nagbibigay nito. Panginoon, nilalapit din po namin ang lahat ng aming mga kapatiran na walang mga trabaho, nawalan ng mga trabaho, natanggal, at mga kapatiran po namin na naghihirap dahil sa mga hindi namin maunawaan sa aming mga company, Lord God. Alam po namin na wala kaming magagawa kundi itulog po namin sa inyo, Lord God. Ngunit patawad, Panginoon, ano man ang mga pagkukulang ng bawat isa sa mga aming mga company, Lord God. Alam po namin na hindi po namin ito nais o hindi po namin sinasadya kaya kami po ay nawalan ng mga trabaho o nawalan o naghihirap kami. Alam po namin may purpose ang bawat isa. May purpose ang bawat mga nangyayari po sa amin, Lord God. Ngunit sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga gawain sa oras nito, Lord God. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magampanan po namin ang lahat ng aming mga ministry. O Lord God, dinalapit din po namin ang aming nalalapit na anniversary sa May 25, Lord God, na kayo, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kaalaman, karunungan, kagalingan, at naging pagkakaisa po namin na maayos at isagawa ang aming anniversary pickup 32 anniversary, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang siyang nagdala sa amin dito upang kami ay makakasama, upang magpuri at magpasalamat po sa inyo. Panginoon, salamat po sa inyo ng marami. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa ating pagpapatuloy, basahin po natin ang ating pagbabatayan. Ready? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. In Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. Third day, he rose from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Universal Christian Church, the union of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. So sa ating pagpapatuloy, awitin po natin yung Jesus sa buhay ko. Tayo po ay hagdana sa ating pag-awitan. Amen. Amen. Ibuka po natin, isigaw po natin ang ating mga boses. Huwag tayong mahiya. Pakita natin na tayo ay talagang handang nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Okay? Jesus sa buhay mo.
natin na Diyos ay pag-ibig. Amen. Pinapakita ang Diyos ay tapat. Nandun yung pag-ibig niya sa atin. So ibalik din po natin sa pamagitan ng pagkanta. Amen. 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 kailan pa. Kailan pa ibigay sa kanila, ibigay sa iyo.
Pagpapatuloy, tawagan ko po ang ating Tayo po ay magbukas sa aklat ng Biblia sa talatang Psalms 133 verse 1. Amen. Ang sinasabi, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang aming Panginoon. Amen. Be seated. Oh, thank you, Brother Noah and Brother Marjon. Tayo po ay preaching at teaching style. Okay. So, ang ating pulpito na crown, kay Brother Dan. Okay po, Dan. Thank you. Magandang umaga. Morning! Hello, good morning. Morning! Ayan. Sabihin niyo po sa inyong katabi, magandang umaga. God bless you. Magandang umaga! God bless you! Ayan po. Bawal sa SJM ang isnabero at isnabera. Amen? Amen! Oo. Lalo na kung wala, nasa kapos siya, tapos di nyo pa pinansin, ako, mamasdado pa sa niyang daigdig. Pero maski pag kinakapos siya, pag binakin niyo siya, sigurado nakakatulong yan. Amen? Amen. Alam niyo po, ang pagbabati ay, it is gratitude or ito ay isa sa mga appreciation na as a Christian. No? Okay, so pag-uusapan natin because we are talking about church. Kung April, nag-usapan natin about the meaningful of life Jesus Christ, the founder of Christian Church. Sino ang founder ng Christian Church? Jesus Christ. Hello! Sino ang founder ng Christian Church? Jesus Christ. Jesus Christ. Welcome mga kapatid. Thank you. Upo po kayo. Ito, bisita. Ayan. Ayan. Praise God. May mga bisita po tayo. Purihin ng Panginoon sa mga nagdala at ginamit ng Panginoon. Welcome sa Christian Church. At sa mga nanonood, ang SJIM, are you looking for Christian Church, Filipino Church? Welcome po kayo. Dito pa ay preaching and teaching style and training. Okay, so minsan pa muli, parapakan muna natin ang Diyos sa buhay. Amen? Hallelujah! Alam niyo po, ang isa sa mga ginagawa po natin palakpak, kasi una, tanggal ang antok mo yan. Kasi namin na siya. Di ba? Okay. Pangalawa, ang palakpak na yan ay pagpuri sa Diyos. So last Sunday, ang pinag-usapan po natin ay the purpose of the church. Hello, can you hear me? Amen. Are you listening? Amen. Pinag-usapan natin last Sunday ay the purpose of the church. Konting kilala niyo po ako, konting background kasi nga, dahil Monday to Friday, abala tayo sa trabaho. Marami tayong iniisip, mga plataforma, mga programa, pamilya, pamimigay, pagbuli, lahat. Kapag natin sa church, kailangan review. Ano yung purpose ng church? WPS. Worship, praising, and serving. Pupunta ka sa church, lagi mo isipin, Lord, pupunta ako sa simbahan kasi WPS. Yan. Worshiping you, praising you, and serving you. Ano mo, pag ganyan lang nasa isip mo, the Lord will bless you. Maaaring hindi mo pala kita ngayon. Ang tabi ka lang, darating yan. Amen? Amen. Ganun yun. Ano ba yun? Ang purpose ng church, ano yan? Evangelism. Kaya tinuturo ko paano mag-preach. Kaya mga bandang uliin. Tinawag kayo mag-preach. Preach, teaching, and witnessing. Ayan. Pangatlo, instruction. Only church ang natuturo at itinuturo kung ano ang ating dapat ituro. Kung ituro yung doktrina, ituro yung Christian life, ituro yung paano magiging isang OFW1. Everybody say OFW1! OFW1! One more! OFW1! OFW1! Dapat ang Kristiyano, dapat won. Kasi ang pera natin dito sa Korea, won. Tama? Amen. Ikaw nanonood, gusto maging milyonaryo, Korea ka.
Pagpunta ka dito sa Korea, milyonaryo ka. Isang buwan pa lang. Sigurado, meron ka lang 2 milyon, may 3 milyon. Hindi milyonaryo ka. Pero pag hindi ka naging maingat sa paggamit ng pera, mas marami kang pera. Pag hindi ka marunong mag-manage, ang buwan mo, anong mangyari? Ha? No one. Nakuha niya? Hello? Amen. Ngayon, ang pag-uusapan natin, unity in church. Unity in church. M-A-N. Everybody, come on, basa, ready, begin. Unity in church. One more. Unity in church. Ayan. Unity in church, man. Man, bakit kaya man? Man talks about or represent person. Talks about you. Woman or man. Man is a generalized. Okay ba yun? Amen. Pero bago natin pagpatuloy, basa sa ating pong Psalms 133, English at Tagalog. Dito natin kukunin ang unity. At kapag nagtanong ako, kilala naman ninyo ako, pag nagtanong si pastor, ang preaching, pwede magtanong ang pastor, pero huwag kayo magtatanong. Pero sa teaching style, pwede kayo magtanong. Ito preaching, no? Okay. At kung kayo ay makasagot, may love gift kayo sa akin. Ano naman si pastor eh. Amen. The more, pag nagpala ako ng Panginoon, sinishare natin yan. Makasagot sa tanong ko, may love gift yan. Ha? Pero tanong, basa muna tayo. Nakaready rin ba ng English? Brother Barjon, nakaready? No? Okay. Tagalog, basa! O, sandali lang. Sabay-sabaw! Ready, begin! Pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Okay, ikita niyo ba? Okay. Sa English, ready, begin! Behold, How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Hello, andyan po ba kayo? Amen. Andyan po ba kayo? Can you hear me? So, pinag-uusapan natin, lalo na ang church ito, ay meron na po tayong darating mga events. Sabi mo sa katabi, meron tayong events sa darating itong May. Tama, itong May 25. Tama? Meron tayong anniversary. Ah, excited ka ba? Sabi mo, excited ka ba? Okay ba? Hindi ha? Dapat excited. Eto, gawin mo ha. Anniversary natin, sabi mo sa ito kali. Anniversary natin, unity. Come on, ready, begin. Sabi mo kami. Unity. Ano ba yan? Praise God. Unity. Pag-uusapan natin ang unity in church. Ang salitang unity sa ibang salitang Tagalog ay ano sa Tagalog? Pagkakaisa. Binuksan ko sa original na terminology ng unity. Ibig sabihin, listen, dito sa ating SGIM ay preaching, teaching style, at least meron po kayong teaching or knowledge. Unity, sa original terminology, one. Yan pala ibig sabihin niyan, unity, iisa. Bagamat it is biblical, we are many, but we are one. Everybody say, ready, begin. We are many, but we are one. Ready, begin. We are many, but one. Dapat nagkakaisa tayo. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Ang sikreto ng pagiging one. Yun. Ano sabi ng Bible? Brother Marjon, pakiano rin sa screen. Sabi niya, listen carefully. Psalms 133, verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren. Brethren means, kumbasa, fraternity, brotherhood, sisterhood. We are brotherhood. Everybody say brotherhood. Brotherhood. Sabi mo naman sa iba, ang mga babae, sisterhood. Come on.
Kung sa church, we are family. Pamilya. Kapuso. Kapamilya pa. Tama ba? Yung sabi sa alcohol eh. Hindi lang pang pamilya. Sports. Ready begin? Hindi lang pang pamilya. Pang sports. Anong ibig sabihin sports? Dapat sa sports na enjoy. Enjoy the family unity. Unity means we are one. Ito siya sabi ko, para makita natin na ang sports means to enjoy. Dito tayo, hindi tayo naglalaro dito, pero we are enjoying as a family to become one. Yung unity, ano ba yung unity nito? Tatandaan po natin, para madali maintindihan, dito tayo dapat magkaisa. Everybody say, man. Amen. Pero may tanong ako, naitalakad ko na itong unity. Sino makakaalala what is unity means? Magbibigay ako ng love gift. I will give you pang snack, 10,000 won. Sige po, kung maalala niyo, alam mo si Pastor, pag pinagpapala tayo, nagbibigay tayo eh. Kasi it's biblical. Pag pinagpala ka, Lord, pagpalain mo ko, magiging pagpapala ako. Ang nagbibigay ng tatanim, God will bless you. Not because of pera-pera, but because to appreciate na kayo po ay may natutunan. Ang tanong, kung maalala niyo ang ibig sabihin ng unity, bibigyan ko ng gamot 10, pag wala makasagot, United. akin na to. United, English din yun eh. Ano ang unity means? Tinalaki ko dito. Pagkaayos po. Tagalog, translator ang tawag yan eh. One. Kakawang gawa. Ay, ano naman yun? Hindi yun sa lang. Two. Pagtutulungan. Helping yan. Three. Four. May pag-isak na kayo. Ministry. Five. Di ba sa inyo? Pag kayo, ako nagturo, nag-preach. Pag may tanong ako, at maalala nyo, pag pinagpala ako, namimigay tayo ng blessing ng Panginoon. Unos. 6, 7, 8, Ministry. Combine. 9, 10. Ay, tagang akin to. Yung sabi na, pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Wala, hindi na sa'yo eh. Okay, kay pastor talaga to. Praise God, no? Okay, no? So, okay. Unity. Dito papasok ang, listen. Unity in the church, ulitin ko ulit, pag sinabing church, believer, son of God. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Are you listening? Amen. Pag sinabing church, ikaw ay saved. Ikaw ay anak ng Diyos, born again believer. Hindi natin pag-uusapan dito ang religion. Hindi natin pag-uusapan dito ang denomination or sekta. Pag sinabing church, ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos. Pag ikaw'y namatay, ako'y namatay, alam mong langit ka. Sad to say, maraming umati sa church. Pag tinanong mo kung siya'y ligtas, hindi alam kung siya'y ligtas. So, pag sinabing church, means, ikaw ay saved. Be sure, you are saved. Nais mo maging OFW, first, dapat maging anak mo na ng Diyos. It is eternity. Temporary na tayo dito. Banda muli. Di ba, naalala nyo? Viral na yun sa Facebook. Iba-ibang mga news. Meron daw ganito, may daw ganito, may mga fake news. Kababayan natin, hindi nakayanan. Homicide. Marami ang OFW. Kawawa. Hindi siya won. Bakit? Nagpatalo sa mental. Hello guys, listen. Maraming OFW. Karamihan. Ludically review. Malapit din tayo matapos, no? 80% review. Loser. According to ASO, sino yung newscaster na yan? Mike Enriquez. Di ba? Sabi ni Mike Enriquez. At sinabi din sa Philippine Embassy, nagtanong ako, 80% OFW loser. Only 20% winner. I hope sa iglesia nito, ang umatin nito, masikaw na nunod as OFW, dapat hindi tayo loser. Amen? Amen. Hello, amen? Sabi mo sa tabi, hindi ka loser. Winner ka. Come on, come on. Hindi ka loser. Okay na yun? Okay?
tayo naging loser! Dapat winner tayo. Amen? Yes, yan ang desire ng Pastor Ortiz. Desire ng Diyos, maging winner tayo. Para hindi sayang pagiging OFW. Winner. Nagpakamatay. Ang tawag dyan ay, sa English? Ang tawag? Suicide. Eh, nasa loob ng bahay. Homicide. Nasa loob. Kapag nagpakamatay sa labas ng bahay, ang tawag dyan? Outside. Yun, siyempre. Eh, kung ang isang OFW, depressed, stress, oppressed, nakalimutan ang salita ng Diyos, hindi na ano namin, hindi safe! Pumunta sa ilog, nagpakamatay, ang tawag dyan? Riverside. kung punta sa dagat, ang ginawa? Seaside. Amen. May mga OFW, dahil sa babae lang, o dahil sa lalaki. Ha? Nagpatayan. Sa bawat gilid ang tawag dyan. Side by side. Dito, tagumpay siya. Naghangat ng maraming pera. Pumunta sa state, doon nagpakamatay. Ang tawag dyan. State side. Nakakatawa, pero totoo. Resulta. Kasi if you are safe, if you are warned, hindi ka papakamatay at hindi ka papatay. Amen? Hello, amen? Okay ba yun? Amen. Ang ibig sabihin unity, listen. Unity in church, man. Ito ang kailangan natin. Number 1, mindset. Everybody say mindset. Mindset. One more. Mindset. Yun ang sinasabi po, brethren, to dwell together in unity. Sama-samang kapatiran, sama-samang mga mananampalataya. Kung ikay maraming pagsubok, maraming suliranin, maraming pangarap, maski maraming ka mga bagay hindi nasahan. Pero, alam mong ikaw ay saved, alam mong ikaw ay ng iglesia, at alam mo ikaw ay ligtas. Nasa isip mo, mindset. Alam niyo po ba, bakit nandito ang mind? Hindi dito. Kasi ang teto, bago punta dito, nagsisimula ng tiyan. It is biblical. Mula sa puso, lumalabas sa isip at lumalabas sa bibig. Kaya nasa kita bibig. Hello, andiyan ba kayo? Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Mindset. Kapag ang isip mo, utak mo, kukotin mo, mga terminology niya, okay na ba yun? Magaling ganyan eh. Kasi minsan, masyado mang puta naman kukote. Ano gusto mong tawagin niya? Kokote, ganun lang. Mind, brain, intellectual. Listen. Mindset. Dapat magkaisa tayo sa blessing ito. Ngayon, ito review. Ano ang mindset? Unity. Number 1. Tayo, 11:30, ayaw matapos yan. Unity in church, para tayo magkaisa sa iglesia ito, maski marami kang pagsubok problema, marami kang alalahanin, pero dahil alam mong dito ka dinala ng Diyos, ang lagi nasa isip mo, because man means mindset, nasa isip mo, number 1, you, understanding. Everybody say understanding. Understanding. Ang nagkakaisa, nagsisimula yun sa isip, pero dapat naintindihan mo. Sabi mo, naintindihan mo ba? O ayaw mo intindihin? Alam mo bakit marami nagkakagulo? Hindi nagkakaisa? Kasi hindi naintindi, ayaw mo intindi. Kasi ang gusto niya, siya, no. Katuloy, meron tayong gawain, May 25. Intindihin natin yan. Hindi, balang sila dyan. Kaya na nila yan. No. We are one. Amen? Amen. Ano ang kakayahan mo? Pag naintindihan mo, iti para sa Panginoon. Iti para sa mga OFW. Iti para sa mga kapatiran. Kaya ang nasa isip mo, unity, understanding. The secret is, intindihin, unawain. Kapatid, andito si Sister Ana. Sister Ana ang kanyang pangalan. Dito pumapasok ang understanding. Ana, Sister Ana, analyze. Ayan. Di ba? Tama ba, Sister Ana? Analyze. Dapat analyze natin kung ano ang kailangan dito sa church. Amen? Amen.
Do you love God? Amen? Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba ang gawain ng Diyos? Mahal niyo ba ang bawat isa? Analyze natin kung anong gawain nito. Pastor, anniversary pa lang, may magde-decorate. Pastor, merong usher. Pastor, kitchen. Pastor, anong gagawin ko? Analyze. Kaya next Sunday, after ng service natin, after ng basaal sa taas, tatakbo lahat ng member dito, matita rito, analyze natin, gawin natin, dapat gawin dito. Analyzing. Amen? Pag hindi mo in-analyze siya, magulo. Importante yung mindset, analyze. Iniisip mo. May naiintindihan ba kayo? Amen. May naiintindihan ba kayo? Amen. Understanding. Masi sa trabaho mo, pag hindi kayo nagkakantin ng kasama mo, o ikaw sa trabaho, lagi kang pulyang. Sasabihin sa dyanin, padyanin, kundyanin, padyanin, pudyanin. Lahat ng nin, ako yung pang-anim. Ka! Ano ba kayo? Kasi hindi naiintindihan eh. So, importante yun kayo. Ano importante ang understanding, right? Hello, ba't maraming nawawala sa church o nagwawala? Yung iba? Second church, ha? Bakit? Kasi hindi naiintindihan ko anong pastor, anong church, anong kapatiran. Ang nakita yung kahinahan ng iba. Naninira pa. Kinakalat pa. Ay, hindi naiintindihan eh. Pero kung naiintindihan mo kapatiran, ma-wide-minded ka, ang gwapo. White-minded ka, hindi ka narrow-minded, hindi ka judgmental. Ang iba nga, never-mind eh. Basta mahalaga umatin lang eh. Ano, hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Ang kailangan dito, white-minded. Amen? Everyone say amen! Pwede pa ba? O di na, kasi 11:30, pwede na yan, ha? Yan si Pastor, laging ganun, no? Mindset, and never alone. Kaya nga unity, never alone. Kailangan natin. You and me. Never alone. Huwag kang mag-isa, huwag kang mag-solo. Sabi mo si kitabi, huwag kang mag-solo. Sabi mo, huwag kang mag-solo. Andito kami. Tulong-tulong tayo. Amen? Ano ba't maraming nalo? Ba't parang dapat kang pumatay kasi sinolo ang problema? Sinolo ang sinirani, wala masabihan. Tama? Hindi sinabi sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos. Pero mag-ingat ka man sa mga tao sasabihan mo. Baka mamaya yung sasabihan mo, sasabihin din sa iba, maski privacy. Delikado naman yan. Andiyan ba kayo? Hello. Andiyan ba kayo? Never alone. Huwag kang sarili. Tandaan mo, we are brethren. Never alone. Dito sa gawain, maraming gagawin. Kung ibigay sa iyo, focus ka. Pero hindi ka nag-iisa. Pag kailangan mong tulong, sabihin mo kapatid mo. Ikaw namang kapatid, pag alam mo kailangan tulong, tumulong ka na. Tama? Amen. Tama po ba? Amen. Ano ba? Ito, ano nyo kasi pag nagtatalo ko, meron kayong lahat pa. Ay! Para mabuo, maging one, maging matagumpay, work together, pleasant, how good it is, and interesado ka ba? Sabi mo, interested. Sabi mo, interested. Hindi mangyayari isang bagay pag hindi ka interesado. Tama ba hindi? Tama ba hindi sabi mo sila? Tama ba hindi? Pag hindi ka interesado, hindi mangyayari, wipe it yan. Mas anong ganda ng turo, mas anong ganda ng sabihin. Mas sabihin mag dito yayaman ka, dito gagawin mo mga plataforma, networking, marketing, na magbabago buhay mo kapag hindi ka interesado. Importante ang interesting. Ngayon, pag hindi ka interesado, huwag mo nang idamay sa mga interesado, nandadami pa. Ayun ba kayo? Amen. Ayun ba kayo? Amen. Sa gawain ng Panginoon, ng church, dapat interested ka. Ano ba ang gawain mo, ministro dito? Interested. Kasi pag interesado ka, magpupursige ka eh. Sabi mo, magpupursige ka eh. Sabi mo, magpupursige ka? Oh, galing, sana all. Di ba, tama? Kasi interesado ka eh. Pero pag hindi ka interesado, kenta na. We. Di ba? We, gre. Di ba? Interested. Why? Anong why? Ha? Unity. Wala pa rin why. Hindi nyo sabi siya kung walang ay. Dapat meron kayo no? Yung sasabi, open ba? Open. Di ba? Dito sa church, no, mga nakakalimot, tayo ay open-close. Tama? Open and close. Close, open tayo. Amen? D, ano yung D?
thoughtful. Dapat naroon kang magmalasakit. Care, concern sa gawain. Ano ba kulang, pastor? Kapatid, ano ba kulang? Ano ba kailangan? Nag-iisip ka. Nakuha ninyo? Nakuha ba ninyo? Yun ang kailangan natin. Kasi bandang muli, ginagamit ka. Sa oras ng pangailangan, ikaw na magagamitin. Ang church ito, ang nasa isip lagi, abutin ang OFW. Ipangaral sila ng Diyos, tumulong sa mga bagay ng public service, turuan kayo, and the right time pag-uwi ninyo, pwede kayong gamitin ng Panginoon. Someday, hindi ko yung magpastor. Wala sa puso kong pastor, dahil bad way din ako noon. Pero God, ang kanyang sabi bago ka pinanganak, alam na ng Diyos. Pero may nagturo sa akin. Naisip kong kahalagahan ng kaluluwa, kaya ako nagpupursige. Interested ako sa inyo. Not because of money, not because makilala ko, but because of your soul. Amen. Because of soul. Soul is viable. Money and body is temporary. Someday, patay kayo. Kaya hanggat may buhay, bigyan niyo halaga ang soul ng iba. At ang salita. Amen? Amen. Why? Ano yung why? Ano ang why? Makasagot. Meron kayong ano? Tsunon. Kasi malit lang yan eh. Okay, wala na? Everybody say, yes! 1, 2, 3! Yes! Ganun ang action! Ganun ang action! Ganun! Come on! Come on! Sunod tayo! 1! Ganun! Come on! Come on guys! Tignan niyo ako. Tignan niyo ako, brother! Dito! 1, 2, 3! Yes! Yes! Bye! Amen! Di ba? Pag sabing yes, agree ako. Maski hindi mo maintindihan, pero dito ka dinala, sumunod ka na lang. Sabi mo, yes, di ba? Yes, pastor, susunod ako. Yes, kapatid. Sister my friends, yes, mag-pledges ako, di ba? Magkakulit ako. Yes, brother, pledges. Nako ninyo? Importante ang yes. Lalo pag alam mo tama. Yes. Yes, magiging one ako. Yes, malakas ako. Yes, magiging kabahagi ako. Yes, magaganda mag-picture ko. Yes, may church. Yes, Sunday. Hindi, yes, Sunday na naman. Dami mong transaction, dami mong gagawin. Pag ayun, dami lang mo. Something po. Dapat pag Sabado pa lang, yes, Sunday, masipag ako, masama pakiramdam ko, pero pupurihin ko ang Diyos. Yes, magkakaisa ako. God will bless you. Hello, can you hear me? Amen. Okay, pwede pa. Action. Ayan. Right camera. Action. Para magkaisa sa church, mindset mo, pero kailangan mo ng action. Planning. Project without action is dead. Only display. Imagination. Madaming planning, no? Ganito sa church, dito gagawin ko, ganito. Puro planning ka. Pero, nasaan ka? Nga. Lako na yun? Yun narinig ka, di ba? Kung basta sa mga artista, mga gustong ano, may nga, narinig kong forma ba? Okay lang pumorma. May pang-forma ka. Kung dapat pag pumorma ka, may purpose. Ang iba forma ng forma, wala purpose eh. Sabi mo si kanabi, pag pumorma ka, may purpose. Come on. Pumorma ka. Come on! Pag pumorma ka, may purpose. Tama ba yun mga kapatid? Di ba? Dapat na tayo pumorma. Lalo na kung meron kang dating. Kasi pag may dating ka, may ano? May datong. Pag wala kang dating, anong dating? Anong dating? Dating! Ang tawag yan, dating. Hello, andyan ba kayo? Action. Ano ang action dito sa church? May 25 reason. Kailangan natin, number 1, action. Participation. Cooperation. Support. Initiative. Partnership. Ulitin ko ulit. Ano ang action? Ang ginagawa ng mga praise team, tagaluto, dito sa church, usher, sa computer, ako nagtuturo, Pastor Jack, kami lahat, ay lahat. Ang ginagawa natin? Action. Ano ang action? Number 1, partnership. Partner tayo. Number 2, participation. Yan ang brethren. Number 3, supportive. Number 4, initiative. Number 5, cooperation. Yan ang action. Hello! Hello! Yan ang kailangan ng church. And, tapos na. Dati na, tatapos na, 11:45. Ipilitin yan. 5 minutes lang. Pwede pa ba? Pwede pa ba? Ang iba. Ulitin ka, pwede pa ba? Kasi dabon na wala ka, dabon ng need ng ano ba eh. Ha? Need. Everybody say need.
One more. Para tayo magkaisa, maging matagumpay ang gawain, tatlong P. Dito ha, dami natin namin dito. Dito, unity. Dito, participation, partnership, cooperation, initiative, and then support. And then, ito, tatlong P. Walang personalan. Sabi mo si Tabi. Walang personalan, trabaho lang. Okay ba yan? Number one, para tayo magkaisa, maging matagumpay, maging malusog at malakas, para tayo hindi naghihirap, kailangan natin number one, prayer. Prayer. Everybody say prayer. Pray mo ang iyong sarili. Lord, pupunta ako sa church. Lord, change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Pray yourself first. Alam ba pinagbabago ng isang tao? Pag di mo pipipray sarili mo sa Diyos. Amen? Kapag alam mo nagkulang ka, nagkamali ka, nakasakit ka, at nasaktan ka, Lord, I will pray to you. Change my life. Hello, Amen? Pag alam mo lagi umiiral ang kasalanan mo, hello, listen. Pag lagi umiiral ang iyong kahinaan, mga bagay hindi dapat magawa, nagagawa pa rin. Lagi. Lagi mo tatandaan ang change my heart. Ako pinakanta ko yan. Pangalaw, kinakanta ko, create in me a clean heart, oh God. And when your right spirit within me. Ano yung pangkanta na yan? Hindi. Ibig sabihin, medyo may edad na ako. At ano ulit? May edad ka na rin. Hindi ba? May edad pa lang. Okay. Basta na ako, hindi ako agency ha. Ako pa lang ako. Okay. No? Okay. Number one, pray yourself. Number two, pray others. Lord, may nanira sa akin. Lord, may nagbintang sa akin. Lord, may problema ang isa. Lord, may problema ang church. Lord, may problema ang Panginoon. Pray others. Huwag ka lang nakapokus sa sarili mo. Dapat ipag-pray mo rin yung iba. Hindi. Kung iba nag-pray, sana mo nadapa ka. Sana mo. Hindi ganon. Sabi mo sa kami, hindi ganon. Hindi tayo mga Pilipino. Minsan na ang habit natin, isip tarang ka. May kumataas, may umaangat, hindi ko ba? Hello, di ba kayo? Di ba kayo? Dapat pag may umaangat, sumampa ka sa kanya. Iangat mo rin siya para kasama ka sa pag-angat. Hello! Kaya nga pray others. Hindi yung sumpain niya. Huwag ka nun. Pagpalain mo siya o Diyos. Kasi pag hindi sa karapat-dapat pagpapala, ibabalik sa iyo ng Diyos ang pagpapala. Amen? Amen. Hello, amen? Amen. Pray others. Third, pray church. Kasi yung pipipray mo sa simbahan, pipipray mo yung ibang tao. Pag hindi mo pipipray, iba pag-uusap ng ibang tao, please naman, ang prayer hindi chismis. Ay, ipag-pray natin si sister, si brother, kasi ganito eh. Imbis na prayer, chismisan na, ganun ba? O sige, pag-pray natin, ako malat tuloy. Anda ba kayo? Amen. Ingat. Okay, P, pangalawa. Ano yung P? Hello, anong pangalang P? Presensya. Everybody say presence. Presence. Sabi mo sa katabi, mahalaga ang presensya mo. Come on. Alam mo, pag hindi kayo nakita ni Pastor A, si Pastor Dan, hello, listen. Pag hindi kayo nakikita dito, lalo kayo ginagamit at matagal na kayo dito, nagsasaktan din kami. Bakit we are pastor eh? Kami ang inyong ama sa espiritu. Pag hindi namin kayo nakikita, nasasaktan din ako. Nalulungkot ako. Pero never ang pastor mag-begging. Please, brother, please. Huwag ka na sleep. Hindi pwede ganun. The Bible says us, and the Lord added. Hello, ano ba kayo? Amen. Pero, kung dito kayo dadalhin pa yun, dumito ka na, sabi mo sa Secretary. Kung dito ka dadalhin ng Diyos, dumito ka na. Huwag ka na pumunta sa iba-iba kung saan. Come on, come on. Dito ka dadalhin ng Diyos. Dito ka na. Pero kung pupunta ka sa iba, bibisita sa iba, walang problema. Magpaalam ka naman kay Pastor, hindi mo na pa-attend. Sabi mo ulit, kasi iba nakakalimot eh. Sabi mo sa katabi, magpaalam ka naman kay Pastor. Kami sabi mo,
respeto. So, present, mahal kayo, mahal kang kaluluwa ninyo. Pero kapag taga hindi ka dito, may dahilan. Hindi kita hadlangan. Pero ito naman sabi ko, mas ito nanonood, mas kayo. Pag hindi na kayo dito, magpatuloy kayo sa iba. Amen? Amen. Mas masasaktan ako. Wala na kayo dito. Wala pa kayo sa ibang church. Kayo ang lugi. Hindi ang Diyos. Ikaw ang lugi. Amen? Kahit sa kayo pumunta ng church, ang mahalaga nagpatuloy kayo. Pero kung dito kayo dinadala ng paa, magpadala na kayo. Kaya kung may sakit kayo sa paa, magsauna na lang kayo. Okay na yun. Nagpapro pa, no? Okay, last! Ito na last! Nakahula nito. Nagbibigay ako ng lagi puli. Ano yung pangatang P? Pray without ceasing. Hindi. Prosper. Ha? Prosper. Hindi. Isa na lang. Plan. Dito na matapos. Plan. Hindi. Bigyan ko 5. Sino? May tandaan ka na totoo yan. Ang makahula ng 3 P ng panguling P para maging maayos, maging matagumpay na kailangan sa church sa unity. Ano? Pag-isap ninyo. Number 1. Bibigyan ko ha. 5. Purpose. Hindi. Participate. 4. Hindi. Perfect. Hindi. 3. Isipa. 4. Ha? Protection. Hindi. Sayang. Ano nakikita ninyo? Ano? Pera. Money. Hindi ko sinabi English sa Tagalog eh. Basta sabi ko, ano yung pili? Nagpakita na nga ako ng pera eh. Diba? Yung sabi sa inyo, dapat alerto kayo, amen? Ginano ko na nga, oh. Oh. Ay, English sa Tagalog, hindi natin pag-usapan o English sa Tagalog, mahalaga ang hindi na susunod. Kaya importante ang wide-minded. Okay, by the way, at least tanggalan antok natin, may natutunan ba kayo? Participation. Kapatid, isa sa importante sa man, action, mindset. Need natin ang prayer. Need na natin presensya ninyo. Hanggang kayo, umating kayo. Higit sila din. Pera. Hindi tayo pera-pera dito. Sabi mo si katabi, ang church hindi pera-pera. Come on. Ang church, si pera-pera. Hindi pera-pera dito. Pero walang church, walang organization, walang denomination, walang religion na hindi involved ang pera. Amen? Hindi kayo makapunta dito sa Korea kung hindi wala kayong pera. Paano kayo lilipad sa aeroplano, sasakay? Tama? Tama? Diba? Sabi natin, money is the solution everything. Ready, begin. Money is the solution of everything. It is biblical. Proverbs. Pera ang kailangan. Ang tanong, paano? Sabi mo, Pastor, paano? Ready, begin, paano? Paano? Simple lang. Dito tayo magtatapos. Number 1. Lagi nagpipray sa inyo si Pastor sa Panginoon. Pagpalain kayo, pasaganahin kayo, paginawain kayo, pag pinagpala kayo. Pera ang kailangan natin dito sa church para sa gawin. Number 1, tithes, offering, pledge, and sacrificial giving. Amen? Hello, amen? Amen. Pag kayo pinagpala ng Diyos, trabaho man, na-promote kayo, dumami ang sweldo, malakas kayo at pinagpala kayo, at ang business nyo, huwag nyo kalimutan, mag-tithes nyo pa rin. Mag-pledge. Why? Hindi yan kay Pastor pupunta lang. Hindi yan personal. Ito ginagamit sa mga pangailangan. Pag may nangailangan OFW, pag meron tinatabi, pag may tinatabi, may dinudukot. Kapatid, may nadudukot ang church. Pera. Kapatid, tithes. Kaya kung kayo pinagpala, Lord, magbibigay ako, magtatides ako, ibabalik ko sa siya. Tutulong ako, magsasacrifice ako. Bless me and be a blessing. Kapatid, pag ginang puso mo, the Lord will bless you. Amen? Amen. Do you believe that? Amen? Amen. Kapatid, pero ang sikreto, huwag kang magtatides in offering. Huwag kang magsasacrificial giving. Kung ang puso mo, gusto mo yumaman. Hindi yan sugal. Sabi mo si Itabi, ang offering ay hindi sugal. Ready, begin. Ang offering ay hindi sugal. Kaya ka nag-offering, Lord, igagalang kita, sasambahin kita, pupurihin kita. Ito'y pagpapasalamat. Kaya ako mag-offering. Pakinggan ang puso natin lagi. Anong promise ng Diyos? Siksik, liglig, umaapaw. All things shall be added unto you. Kasi ang motibo mo, hindi dumami ang pera. Ang motibo mo, to glorify God. Tayo lang tayo. Amen. Habang nakikinig tayo ng ating Diyos.
Yung po natin ating mga ulo. Sige po natin ating mga mata. Wala mo na makikipag-usap. Let us talk to God. Bow your head and close your eyes. Kapatid, sa iyong napakinggan, maaaring nakalimutan mo at pinaalala sa iyo ng Diyos. Dito sa ating napag-aralan at binahagi para sa ating lahat. Baka meron kang pagkukulang dyan o pagkakamali. Ang mindset mo, kamusta ang ating mindset? Kamusta ba yung ating action? Kamusta ang ating need? Ito ba ay nagagawa natin? Kung nagagawa mo, the Lord will bless you. Pero kung hindi mo nagagawa lahat to, o karamihan, ask forgiveness to God. Hingi ka ng tawad sa Diyos. Lord, sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako magawa ko to. Nang aking isip ay maging wide-minded. Ang aking isip ay maging maayos. Pupurihin kita, sasambahin kita, paglilingkuran kita. Ang action ko, makipag-participate ako, cooperation, initiative, supportive, partnership. At ang need ay ang prayer. Need ang presensya ko, presensya ng bawat isa. At ang need ang pera para sa gawain. Support the ministry, support the ministers, and support sa mga nangangailangan. Ask forgiveness today. Panginoon Diyos, salamat po. Kung kami man po ay minsan ay nakakalimot o kinukuha ng kalaban ang iyong binhi. Pero ako naniniwala, Panginoon, sinabi mo sila, kapag may tinanim, sa bandang uli, uusbong din niya. Your word is a living word, powerful. Pero kailangan namin mag-response. Not by feeling, not by sight, but by faith in action. Kapatid, sa oras nito, tumingin ka ng tawad, pinatawad ka ng Diyos. Do it in the name of the Lord Jesus Christ. The Lord will bless you. In Jesus' name, pray. Amen. Sabi ko pagtuloy, ipag-pray po natin ang ating tension na prayer. Panginoon, salamat po Panginoon sa oras nito. Muli dadako po kami sa panalangin, sa aming mga tension na prayer, Panginoon. Mga pera na malilipong sa oras tulad yan. Pagpalain po ninyo, Panginoon o Panginoon, makamit po namin sa ikalalago ng iyong mga gawain. Muli, salamat sa mga kapatid namin na magbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Ibigay po, ibalik po ninyo sa kanila, Panginoon, ng sapat para sa amin, O Lord God, na yung biyaya na aming nakukuha mula sa inyo. Dapat po namin ibalik po, Panginoon, na ayon pa rin sa aming kalooban. At ito ay balik, papuri po sa inyo dahil sa iyong kabaitan at pagmamahal po sa amin. Muli sa inyong kapurihan. In Jesus' name. Amen. Kantahin po natin yun. Salamat. Ang tanging malay. Salamat sa iyo.
announcement at sa ating mga Mother's Day, at sa may birthday, at sa ating bisita. Pero unahin mo natin benediction. Let's pray. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong salita na paalala sa amin. Anim na araw kami nagtatrabaho. Ang isang araw, ito'y pagdalaan para kami magsimba at magsamba. Sa pamamagitan ng pag-atin, naalala namin ang iyong salita. Ang pastor, ang nangaral, nagtuturo, nagpapayo, Panginoon. Lord, dalayan ko sa bawat kapatiran at kasi nanonood, huwag magsawang dumalo sa bahay dahilan. Kapatid, sa pangalan ni Kristo Jesus, ano man ang nasa puso mo, ano man ang iyong hangarin, plano, pangarap, at hikain, mga problema suliranin, mga pagpapala, na nais mong pasalamatan ng Diyos, ibigay mo sa Diyos yan. Sabi ng Diyos, ang tumawag sa kanyang pangalan ng buong puso, ito'y kanyang papakinggan. Ang humingi, bibigyan. Ang kumatok, pagbubusan. Ang humana, makakasumpong. Tanggapin mo niyan, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Panginoon ng iglesia ito, gamitin mo ang mga members, attenders, newcomers, na abutin ang mga OFW dahil dito sa iglesia ito upang makarinig ng iyong salita, upang sa araw muli ng pagtrabaho, ito po ay magbigay ng inspiration sa kanyang spiritual life. Kagalakan, kapayapaan, katagumpayan sa iglesia ito, Panginoon. At maging daluyan ng pagpapala. Panginoon, kausapin mo ang iglesia ito. Maging mapanalanginin kami. Mapasalamatin. Lagi nagtitiwala sa iyo. Gumagawa ng mabuti. Panginoon, sa iyong karangalan, ang kawaluhatian at ang kapurihan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh. Unahin ko muna, kasi may mga bisita tayo. Pero siyempre sa huli natin siya tatawagin. Tawagin mo natin ang mga mother, because today is Mother's Day! Come on! Mother, para kapay natin sila! Mother! Ngayon, kung gusto mo yung nanay, pero kailangan mo muna mother muna. Mother. Mother's Day. Mother's Day! Come on! Ate Doris! Parang ayaw mo maging mother ka na eh! Hindi po balance. Hindi pa po yung balance. Ang dami naman doon. Dito, sa dito. Sige, pray tayo. Pray. Okay, let's pray sa mother. Come on, let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga nanay. Dahil sa nanay na inyong ginamit, kami narito sa mundo. Because of you, pero ginamit mo sila. Lord, dalayan ko po sa mga nanay, lalong mga naglilingkod na sa iyo. Patuloy maging matapat sa iyo. Ang sikreto ng tibay ng nanay ay pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal sa gawain ng Diyos. Pagmamahal sa manggagawa. At pagmamahal sa bawat mga nanay sa iglesia nito. Mahalin ang pamilya. Lord, I pray ang mga nanay nito, kalakasan, kalusugan ay sa kanila. Kung meron man silang mga business, pagpalain mo sila. Pagyamanin. Kalakasan, kalusugan, higit sa natin spiritual. Nanay, mga nanay, in Jesus' name, tanggapin ninyo ang kagalakan, kapayapaan, katagumpayan. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ito.
Huwag mo na kayo naalis. Dahil ako mismo ay nakita ko na ni Mother's Day, marami tayo nakapagaling ng mga pa. Ha? Nakalimutan ko po kasi. No problem! Dahil po, sige po. Okay. Mga nanay, listen. Okay. Dahil ang pastor ninyo ay tatay. Ang pastor hindi papayagan na wala kayong bigyan ng love gift. Amen. Amen? Amen! Kaya mga nanay, dahil ang pastor ninyo ay skiller, meron po tayo doong ginawang perfume. Amen. Iba't ibang klaseng pabango. Kaya mga nanay, isa lang ang kukunin ninyo, ha? Kasi dadali pa natin doon sa church anniversary, di ba? Mga nanay, kung ano ang mapusuan ninyo ng pabango doon, pili lang po kayo doon. Kung ano ang paborito ninyo, isa-isa. Yun ang love gift ni pastor ninyo. Palakpakan natin. Amen. Yes, pastor, bye. Pwede na kayo makapo? Father's Day na lang. So mga nanay, kung ano pabango ng mamaya, ha? Pili isa-isa. Okay, pangalawa. Pangalawa, happy birthday. Dito mo nga. Naman. Happy birthday. Mamaya, kakanta tayo na ng birthday, ha? Okay. Hello. Brother. Alam ko, hindi mo pa alam. Ano ang sasabihin mo? Bilang pagpapasalamat, bilang kaarawan mo. Okay? Okay, makanil. Salamat po ako sa ating Panginoon sa pagbibigay po sa akin ng bagong buhay. At syempre dito po sa church, sa pastor, sa music ministry, at sa mga nandito po. Maraming po salamat. Praise God. Amen! Praise God. Dahil may birthday ka, siyempre, kung may pabago ang nanay, siyempre may pabago yan may birthday. Di ba? Kaya, paborito niya sabi, Pastor, CK. May CK doon sa kanya yun. Huwag niyo kukunin yun, ha? May kasi ang CK. So, may CK sa pabago. Let's pray sa may karawan. Maraming salamat o Diyos sa buhay ni Brother Adrian. Marami siyang mga problema sunulanin, pero marami siyang mga blessing at pagpapala at pagbabago ng buhay. Pinapaunawa mo sa kanya ang kanyang plano sa kanyang buhay dahil sa iyo. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng mahabang buhay para magamit mo siya sa iyong gawain at maraming OFW ang mga ito. Kapatid sa pangalan ni Kristo Jesus, you serve God, praising God and worshiping God. Ano bang talento, abilidad at anong kakayahan niyo meron ka? Gamitin mo yan para sa Panginoon. Maging matatag, maging malawak ang pangunawa, pagpapasensya. Higit sa lahat, puso magpakumbaba hanggang maglingkod. Panginoon, dalahin niyo po sa buhay. Maging daluyan siya ng pagpapala, huwag sa magsawang gumawa ng mabuti. Kapatid, ano man ang nasa puso mo ngayon, ano man ang pangarap mo, pangangailangan mo, tagapin mo na, hiningi mo sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Maghintay ka, ibibigay na ng Diyos siya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin Diyos. Mamaya, kakanta tayo ng happy birthday, ha? Okay. Okay, brother, ano? Baka na. Ano siya? Brother, alam mo nung papakain sila din naman po. Meron na pa natin. Sino pa na-assign? Mr. Nori. Okay, hello, makinig. Yung birthday niya, siya rin naganda, alas 6:40 na unahan pa ako, dito na siya. Palakpakan natin ng Diyos. Sino na sa akin ng podcast? Diba? Lego, sana all? Okay, lahat naman tayo, okay. Listen, itong form na to, ako po ay nakakuha na po ng government ID. Sa mga legal at sa mga VIP na gusto mong kumuha ng government ID, ito po ay napakadali. Ang gagawin po ninyo ay meron pong application form. Sister Margaret, kasi ikaw yung nag-request natin sa akin, ikaw na mabuti. Ang meron gusto nito, kumuha po yan, ikaw man po legal o VIP, special, whatever. Gusto mo ka lang ID? Pick up po kayo niyan. Pagkatapos, pag-uusapan natin, pwede sabay-sabay doon o pwede kayo sumabay mamaya. Pagkakuha niya, mag-fill up, personal picture doon, 2 weeks bago kayo ng ID.
So, sa mga gusto mo ka ng ID, pero requirements, ang kailangan lang ay passport. Walang passport, hindi pwede. No? Okay. Passport lang. Okay, next. Tawagin na natin. Hello, oras na mag-alas 12 kami. Kasi pupunta pa kami sa church. Pupunta pa sa Philippine Embassy. Hindi ba? Number 1. Ang nagdala ay si Brother Aljan. Palapakan natin ang Panginoon. Tawagin natin ang ating pong kabayan, Papa OFW, para ipag-pray. Kabayan, Michael Antonio, palapakan natin siya. Ayan. Isa lang. Dito ka, para ating mag-pray natin. Dito, welcome ating mga bisita. Brad, pati ka dito. May pabango ka rin para kakaroon ka, patindi. Okay. Pag-pray ka natin. Pangalawa, Meron pa. na-invited ni Brother Aljan, Brother Kabayan, Gerald Goblin, para pagkaroon dyan. Para tayo na sana, nasa abad ka na. Pagtawag ka. Okay? Dagan. Yes, ganun ka. Yan, yes, ganun. At ang pangatlo, invite ni Brother Reynaldo. Palapakan natin si Brother Reynaldo. Para sa kanito. Yan ka lang natin dito sa Kabayan na nag-invite. Kabayan! Darius Soriano! Ikaw mo! Kay Soriano! So, ganyan nga natin. Sige. Pray muna tayo sa ating mga bisita. Okay? Dito tayo. Dahil kayo mati sa iglesia ito, dito sa iglesia ito, pag may mga bisita, pray. Tapos ang iglesia ito ay more, nagbibigay din kami ng mga token na ano. So may papango rin kayo, ha? Okay? So, para lang kayo, ano mapusuan yung papango doon, okay? So, pray na tayo mga kapatid. Let's pray. O Diyos, pinapadalain ko po si Kabayan Darius, si Michael, at si Gerald. Panginoon, napakinggan ang iyong salita. Masaya ako at masaya ang iglesia. Lalo na kapag sila ay OFW1. Ang pagiging OFW na ay yung may tamang relasyon sa iyo. Connection. Kapatid, kaibigan, kabayan, kung nais maging OFW1, kailangan nyo ng tamang relasyon sa Diyos. Kung kaligtasan. Pag tamang yung kaligtasan sa Diyos, mindset, body, soul, spirit, andun yung pagbabago at magiging magandang direksyon. Ano man ang nasa puso ninyo, ibigay niyo sa Diyos. May pangarap kayo, may plano, may pangailangan, may problema, may mga bagay na dapat baguhin. Ibigay niyo sa Diyos. Wala rin imposible sa Diyos. At kung kayo naman ay dadalhin ng Diyos dito, at alam niyo na dito kayo dapat mo at magiging matatag sa pananampalataya, welcome kayo sa iglesia nito. Tanggapin ninyo ang kagalakan, kapayapaan, at katagumpayan, at ang kaligtasan. In the name of Jesus Christ. Provision, protection. No, Panginoon, dalangin ko po muli na maging mapadalangin ninyo. Magpagpapasensya. Marunong mag-control. Sa isip, sa likod sa lupa. May mga plano. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin. Okay, announcement. So, mamaya po, sino po ang sasama? Si Brother Rene, kausap na siya. Sino ang sasama? Ihatid kami kala Pastor Jerry. Okay, pagdating sila niya, gusto, alam mo, nasaan niya ako yung situation nito eh. Gusto niya, sila naman ang camper sila eh. Okay, aras sa kita. Okay. Pero ito masasabi ko sa inyo, kung nais yung mag-join, sama po kayo sa akin, kay Pastor Jerry, at yung iba ay ihatid sa Philippine Embassy para bumoto kung gusto sumama. Ihatid mo na kami, pagkatapos diretso sa Philippine Embassy. Okay? Pangalawang announcement. Mas ikaw nanonood. May 18, please listen. May 18, Philippine Food Bazaar. Tayo lang po ang magtitinda sa Korean Church. Expected nila. Kung kayo po may mga talent at mayroong Filipino product, we are allowing. Kailangan po natin
ako mag-MC muna. Ako mag-presider dito para maaga tapusin, tatakbo tayo dito sa taas. Pagtapos ang church activities, pagkatapos May 18, final na po tayo. Sister Marquis, Sister Glenda, kausapin nyo si Deacon Deus para sa banner. Kasi nga para ang SCIM, kasi hanggang magtsari ka, di ba? Tsura, tsari, madyo? Tsukong-tsukong. Okay. Kausapin mo si Deacon Deus, paano magpagawa ng banner? Kasi may silang pagawa ng banner, kailangan natin as soon as possible. Sinit ko sa iyo, yung sukat, pati yung banner. ASAP. And then, ang sponsor, ang program po natin sa May 25, bago na po, hindi na po umaga. 2:30 na, hindi 2:30 2:30. Okay. 2:30 ng hapon hanggang alas 5. Meron pong bazaar, may mga giveaway, may mga raffle. At merong, may mag-sponsor na. Palapakan natin yung Panginoon. Amen? Announcement. Mag-invite po tayo. Mga bago, kung meron po kayo kakilala, imbitahan po ninyo. Okay ba yun? Tayong mga matagal nito, mag-invite po tayo. Expected, 100 to 120, maka-invite po tayo. At ang mga churches dito. So, ilan po aking mga announcement na importante na kung saan next Sunday natin iba pang mga announcement. Pero paalala, May 18 na po. Sama-sama po tayo dito. Ipapahinga na po natin pag-ayos ng decoration. Pag-a-assign kung anong dapat yung gawin nyo sa ating anniversary. Kaya yan po ang aking announcement. Meron po pahabol announcement? Wala na? Okay, go ahead. Yung mga gustong decor ng sa Sabado, invite kayo, may barbecue daw. Wow! Gawin naman yun! Bakit na naman? Ako, barbecue yan. Ha? Ngayon, kung may barbecue, meron pang pizza. Uy! Ha? May barbecue Ayun! na! May pizza pa! Meron pang? Spaghetti! Saan ka pa? Dito! Panalo ka na! Okay? Tayo natin ba yun? Tayo mag-awitan! Tayo magkamayan! At magpagyan! Kaya pagkatapos! Okay. Pero bago lahat, Brother Arjan, birthday niya, siya pa nagluto ng kalahati. Siya na mag-pray. Kasi, Pacquiao. Brother Arjan, pray ka sa pagkain. Lord, Lord, manalangin po tayo. Lord, maraming pong salamat sa araw po na ito. Sana po ay i-bless mo ang munting pagkain na pagsasaluhan po namin sa aming panangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo mag-awitan, magkamayan, dahil mamaya, chow-chowan, ata. Pero mag-awitan tayo mamaya, ng happy birthday. Sing!
kapatiran. Sa Diyos, sa ating kapatiran. Ang ating kapatid, tanda niya, una-unahan lang. Namatay ang kanyang kapatid, itong lang, padama natin kung anong abot ninyong naiabot. Magkakaroon tayo ng sacrificial giving. So, sa mga nais, ito bibigay pa ito ang iglesia, not only spiritual tayo mag-share. Mas himalit na bagay. Ayon sa inyong may tutulong. Sige po, kapatid. Nais maglagay para sa Panginoon. Sige po, ipadama po natin. Ibabalik ng Diyos yan ang pagkakawanggawa natin. Ayon sa inyo, kung meron po kayo, okay. Kung ano po, wala problema po. Sige po. Because we love God, we love our brother. We are brotherhood and sisterhood. Okay! So, ano gagawin pa natin? Chow-chow na! Asa! Come on! So, ating mga bisita, pakianda lang, Brother Dennis, o Brother Long. Pero bago mag-chow-chow nga pala, kakanta muna tayong happy birthday kay Brother John at doon. Doon tayo kakanta. Pero praise team, dito muna tayo. Ate Nori, kayo kung para sa ating bisita. Brother Reynald, kayo kung para assist niya. Okay, praise team. So, yun yan. Ulit ko rin, asa sa leader. Kung sure si Brother John, okay. Pag hindi sure, sa ano, Brother John, hindi ko yung gusto nyo, Brother John, puso-puso ko yung ako gusto nyo, ha? Hello, hindi ba kayo? Hello, okay. So, tatlo lang ang kailangan. Tatlo ang apat ng gasol. So, kung kailan ka, yun gusto nyo. Okay. So, meron ba kayo? Ano? Bang temple kasi ano kayo tayo? Wala na ako. Mga tayo isa ka. May kayo, may practice kayo. Ang mga tayo. Lamin ng practice. Kailangan kayo babae. Alam ko na. Kasi kung iba namin ang pinag-sa'yo, na kung saan mo sila inasign doon lang sila. Ay, oo. Saan, ano sa anniversary yun? Sa anniversary? Oo, kaya sa anniversary, kailangan casual na babae. Kasi may assignment si Sister Marie Grace. Oo. Hindi sa mag-ipon dito sa festival. Oo. So, nga problema dyan, ganito yun. Kaya nag sa mail kit, doon natin araw sa lahat. Ano ba yung mga hinis natin? Para doon nakapokus. Ano ba? Makatulog kayo isa, dalawa, tatlo, puso ng atin ako. Napanin niya. Ang mahalaga dito, kung ano ang na-assess ng puso nyo, doon kayo. Doon na sa anniversary. Sabi yan? Na-question na, para na, okay? Sabi yan? Hello? Sabi ko natin, yes! Yes! Yan? So, isa marami, hindi ka ba ganyan eh? Okay! Ready, ready, ready! Yes! Okay, let's pray. Ready tayo? Okay. Lord, sa kanan po. Winawag mo siya. Lord, hayaan po ninyo ng blessing kami. In Jesus' name. Okay, come on. Happy birthday! Come on! Gusto rin live po. Ay, nga pala. Okay, magkakantahan mo na kami, pero ilalive na rin natin. Come on! Kanta tayong ano! Happy birthday! Ay! Kaya talaga. Puro kayo, mga joke na ganyan sabihin. Sali nga ako, come on! Okay ha? Dapat masaya ha? Dapat masaya. Ayaw kong kakanta ng happy birthday to you. Hindi pwede yun. Bawal yan. Dapat masaya. Okay! Come on! Masaya ha? Gaya! Happy birthday to you. Gaya na! Ready! Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Again! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lord!
Ano na kayo, ha? Yan, susunod na yan. Okay. So, kaya magbuti ka tayo. Okay, so thank you for watching. Oh, I love you na. Oh, ang aking lovely, beautiful daughter, si Joanna Bernes. Thank you for watching. Oh, Pastor Estelita, thank you for watching. Brother Randy, oh sir, musta po kayo? Thank you for watching. Ito, ang aming handaan. Ayan. Pastor, Oh, pasok. Oh, Xerox, okay, good, good. So, ayan, ang aming perfume. Mayora, ilang Hmm. Magsobra ka, para pag na-end time ng mga kapatiran na wala. 20? Ano to, sa akin to lahat? Oh, dami kong pagkain na. Dito? Tagay mo na yun sa computer, sa laptop. Ay, nga pala, ba't nakalive pa rin? Okay, so bibisan po natin pagkain kasi tatakbo kami sa church kay Pastor Jerry. December yung ibang kapatid na pupunta naman po sa Philippine Embassy para po yan sa pagboto, no? At pagpo ng mga ID. Okay, thank you for watching. Minsan pa muli sa lahat ng OFW worldwide. Saludo po ko sa inyo. Tandaan po natin kung may naapi, may kakampi. Ang kakampi natin ng Diyos at ang walang iba kundi ang mga kapatid ng katulad namin, katulad ng ating kapatid ni Brother Marjon. Ayan, Brother Marjon! Ayan, no? Yan ang kanyang ministry, no? Sa computer, sa ganyan mga asin na ganyan. So, saludo po tayo sa lahat ng OFW na meron time para dumalo sa bahay dalanginan. Minsan po muli, tandaan po natin ang ating pagpapagal, ito ay merong kabuluhan. Salamat nga pala, no? Sa Meta. Meron na pa pala akong star, pero 0 pa lang. Pero magkakaroon na rin po yan. Thank you sa mga follower ko. God bless. Bye-bye.